Pinapakita sa Ebanghelyo si Jesus bilang isang dakilang propeta ng Diyos na nagtuturo ng may kapangyarihan. Maging ang mga masasamang espiritu ay nagpapatotoo kay Jesus bilang ang banal na mula sa Diyos at sila ay sumusunod sa kanyang utos. Pinagdiriwang din natin ngayon ang Pro-Life Sunday. Inaanyayahan tayong higit na pangalagaan at ipagtanggol ang dignidad ng buhay ng tao. Dumalangin tayo sama para sa adhikaing ito. Ang mangunguna po sa ating pagdiriwang ng banal na misa ay ang ating buting kura paroko na si Reverend Father Ramon C. Atanasio. Magsitayo po ang lahat para sa pagsisimula ng banal na misa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng ating Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap at makibahagi sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria at sa Sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami makasamba sa iyo ng may loobing taimtim na totoo, at kami rin ay magmahal sa aming kapwa-tao na may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang bahagi ng pagdiriwang, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Si Moises ang unang propeta at mambabatas ng Israel. Subalit, ipinahayag niya na balang araw isusugo ng Diyos ang propetang higit pa sa kanya. Natupad ang pahayag na ito sa pagdating ni Jesus. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Mula sa inyo, pipili ang Panginoon ng propetang tulad ko. Siya ang inyong pakikinggan. Ito'y katugunan sa hiling ninyo sa Panginoon nang kayo'y nagkatipon sa Horeb. Ang sabi ninyo, huwag mo nang iparinig uli sa amin ang tinig ng Panginoon. Niipakita pa ang kakilakilabot na apoy na ito, pagkat tiyak na mamamatay kami." Sinabi naman niya sa akin, "Tama ang sabi nila, kaya pipili ako ng propetang tulad mo. Sa kanya ko ipasasabi ang pag-ibig kong sabihin sa kanila. Sino mang hindi makinig sa kanya ay mananagot sa akin. Ngunit tiyak na mamamatay ang propetang mangangahas magsalita sa pangalan ko nang hindi ko pinahihintulutan o magsalita sa pangalan ng alinmang Diyos-Diyosan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang ating itutugon, "Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin." Ulitin po natin, Panginoon, iyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya ay awitan ating papurihan. Ang batong kublihan natit kalikasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan ng may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Panginoon, iyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit, sa Kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalingan niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Panginoon, iyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang Kanyang salita ay ating pakinggan, iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong magulang nang nasa Meriba sa ilang ng Masa. Ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng iyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Panginoon, iyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Bagamat malayo ang lahat na maglingkod ayon sa kanyang katayuan sa buhay, naniniwala si San Pablo na higit na malayang makakapaglingkod sa Panginoon ang Kristiyanong walang asawa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ibig kong kayong malayo sa mga alalahanin sa buhay. Ang pinagsusumakitan ng lalaking walang asawa ay ang mga gawain ukol sa Panginoon, sapagkat ibig niyang maging kalugod-lugod sa Panginoon. Ngunit ang pinagsusumakitan ng lalaking may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutang ito, sapagkat ibig niyang makapagbigay lugod sa kanyang asawa. Dahil dito'y hati ang kanyang pagmamalasakit. Gayon din naman, ang pinagsusumakitan ng dalaga o babaeng walang asawa
ay ang mga bagay na ukol sa Panginoon, sapagkat ibig niyang maitalaga ng lubusan ang sarili sa paglilingkod sa Panginoon. Subalit ang iniintindi ng babaeng may asawa ay ang mga bagay ng sanlibutan ito, sapagkat ibig niyang makapagbigay lugod sa kanyang asawa. Sinasabi ko ito upang tulungan kayo. Hindi ko kayo hinihigpitan. Ang ibig ko'y madala kayo sa maayos na pamumuhay at nang lubusan kayong makapaglingkod sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sabay-sabay po ang lahat. Bayang nasa kadiliman, sa lilim ng kamatayan, ngayon nagliliwanag. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus at ang mga alagad ay nagpunta sa Capernaum. Nang sumunod na araw ng pamamahinga, ay pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu at sumigaw, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal na mula sa Diyos." Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, "Tumahimik ka, lumabas ka sa kanya." Pinapangisay ng masamang espiritu ang tao at sumisigaw na lumabas. Nang gilalas ang lahat, kaya't sila ay nagtanungan, "Ano ito? Bagong aral?" Nauutusan niya pati ang masasamang espiritu. At sinusunod naman siya. At mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi mga kapatid. Sige po, batiin natin na magandang gabi mga kapatid natin. So nasa ika-4 na linggo na tayo sa karaniwang panahon. Ang bilis, no? Ng panahon. Oo, 11 months na lang. Parang ang bilis, di ba? Parang mabilis lang. Pero parang ang bilis nga, no? Kasi after 2 weeks from now, papasok na tayo sa Lenten season. Yung Kwaresma ba, no? Sana nga hindi mag-lockdown, no? Kasi nung isang taon, wala tayong Holy Week. Wala pang Pasko. Ano ba yan? Buti na lang, lagi kayong nagdadasal. Lagi tayo nasa online. Kasi nung lockdown, may online masses, no? So ipagdasal natin, sana wag mag-lockdown. So para hindi mag-lockdown, mag-ingat tayo. Kasi parami yung yung kaso, yung cases. Ngayon ho, 635.
Di ba marami yun? Kasi ganyan-ganyan yung nakaraang taon eh. Tapos bigla na lang nag-lockdown. So magdasal tayo ng taimtim. Dagdagan natin yung panalangin natin. Hindi naman tayo tatanggihan ni Lord para sa mga hinihiling natin. Pero mag-ingat at the same time, ha? Okay? So, nasa na tayo, ikaapat, at ang ating mabuting balita ay tungkol sa isang propeta. Sabi, sino ba yan na parang lahat ay nakikinig sa kanya pag nagsalita siya? Pati ang masamang espiritu ay nakikinig sa kanya. Siya ay isang propeta na parang may isang kapangyarihan. Kasi, di ba, sabi natin, yung last prophet na dumating ay si Kristo. Pero sa ibang denomination, sa ibang religion, may mga propeta pa sila, no? Para sa atin, si Kristo na yan. At totoo naman talagang makapangyarihan ang salita ni Jesus. No? Kasi marami na tayong narinig, di ba? Marami na siyang nagawang, hindi naman sabihin nating kababalaghan. Kasi sa malalim na Tagalog, yung makapangyarihan kababalagan. Hindi ho, miracles po talaga yun eh. And because of the word of Jesus. At dahil din sa salita ni Jesus, marami rin sumunod sa Kanya. Marami ring nagbago ang buhay. Katulad na lang ng ilan? 12 apostoles. Diba? So ito rin yung sinasabi sa atin ng Panginoon ngayon. Sa makabagong panahon ngayon, sa modern times, may kapangyarihan pa ba ang salita ni Jesus? Nakikinig pa ba tayo sa salita ni Kristo? O sa salita ng Diyos? Kasi si Kristo at ang Ama ay iisa. No? Lagi niya yung sinasabi, me and God, the Father, is one. Kaya yung salita niya, salita rin ng Ama yan. Yung ginagawa niya, yan yung ipinagagawa ng Ama sa Kanya. So meron pa bang kapangyarihan ang salita ni Kristo sa mga panahon na ito? Kung merong halaga at merong kapangyarihan, dapat may pagbabago. Dapat may nangyayaring epekto sa ating buhay ang salita ni Kristo. Anong ibig sabihin dito sa ating lahat? Well, makinig tayo. Kasi di ba, tuwing may misa, no, di ba, dapat nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Naalala ba natin yung first reading? Ano ba sinabi ng first reading sa atin? Saan galing yung first reading ngayon? Deuteronomy. Very good. How about the second reading? Corinto. Sino nagsabi na? Very good, sister. Ano sinasabi doon sa second reading, sister? No, hindi naman kailangang i-memorize Di ba? Sabi natin isa sa mga mahalagang gawain ng isang Katoliko ay magbasa ng Bible. Yung scriptures ba? Hindi lang ho binabasa ang Bible. Hindi lang ho pinakikinggan ang Bible. Isinasagawa at isinasabuhay. Yun ho ang kahalagahan ng salita. Kasi pag minemorize lang natin, tapos walang gawa, anong kwenta nun? No? Kaya, isa sa mga dapat nating ibinibiyang halaga sa ating buhay, lalo na kapag may misa, kapag narinig natin ito, dapat unti-unti nating ina-apply na natin sa buhay. No? At kapag nangyari na po na isinasagbuhay na natin, halimbawa, ano ba yung sabihin na natin na yung salita ni Jesus talagang masakit, no? Yung tumatalab sa atin talaga na hindi natin magawa. Mahalin ang, parang ang dami mong kaaway, sister.
Totoo yun, ha? Mahalin ang kaaway. Siguro naman may nakagawa na niyan. Siguro nakagawa na minahal niya ang kaaway niya. Ako lang. Wala. Paano yan? Paano magkakabisa ang salita ni Jesus kung hindi natin magagawa? Di ba? Kayo. No? Pero alam nyo, kung ang pagtutuunan natin ng pansin, kung anong ibig sabihin ng mahalin ng kaaway, kasi ang dali naman sabihin, di ba? Mahal ko naman siya eh. Pero paano? Madali rin sabihin, di ba? Kailangan meron ding kasunod na gawa. Matututunan natin yan kapag talagang nakinig tayo kay Jesus. Di ba sabi ng Salmo? Ano sabi ng Salmo? Panginoon ay inyong dinggin, huwag niyo siyang... yun. Kasi pag sinasalungat na natin ang Panginoon, parang baliwala naman talaga yung kanyang sinasabi. Sabi nga ng isang kwento merong isang matalinong tao na napakatalino. Sumakay siya ng yung barge ba? Yung mas malaking bangka. Barge tawag doon no? Tapos meron siyang pupuntahan. Tapos habang naglalakbay, yung maliit na, na barko, kinausap niya yung boatman. Sabi niya, ikaw, brother, alam mo ba ang astronomy? Hindi. Alam mo ba ang algebra? Hindi. Alam mo ba ang political science? Siyempre, boatman, no? Sabi niya, kawawa ka naman, wala kang alam. You lost your half of your life. Sabi nung ang alam ko lang, sabi nung boatman, na may Diyos, naniniwala ako sa Diyos, at talagang ang Diyos ay laging sumasakit. Sabi niya, I don't need God. Kasi alam ko na lahat Alam ko na lahat i-explain. Ba't kailangan ko pa ang Diyos? Di, yun yung kwentuhan nila. Maya-maya, nagkaroon ng problema yung barko. Para malapit ng papalubog. Tinanong ng boatman yung matalino, marunong ka lumangoy? Hindi. So you lost your whole life. Ano nangyari sa talino niya? Pero sabi nung I have a God who will protect me and save me. Kasi paniniwala niya yun At in the end, sa kwento, siyempre, alam na natin nangyari. But, ano yung aral nun? Kasi ganun din naman yung sinasabi natin minsan Kilala ko sarili ko. Alam ko na rin ang lahat. Matalino rin ako. Ganyan. Mayaman ako. Hindi ko na kailangan ng Diyos. Minsan dumarating din talaga sa buhay ng tao yan. We rely on our own self. We rely on our own strength. Hanggat may lakas, hanggat may yaman, hanggat may talino, hindi yan makikinig sa Diyos. Especially the proud people. Kasi yung yabang, yung kayabangan natin, mahirap Mahirap unawain ang iba kapag may yabang, especially unawain ng Diyos. That's why we need in this life as children of God. Sa katunayan, isa sa mga functions ng isang Kristiyano, nung kayo ay binyagan, anong sinabi sa inyo ng pare? Natandaan niyo ba Siyempre, hindi niyo natandaan. Pero nagkatikisim kayo. Nagkatikisim ba tayo sa ating lugar? Yung katisismo ba? Kasi dapat pinag-aaralan natin at binabalik-balikan natin yung ating katikisim Di ba sabi niya, 3 gawain ang ibinahagi sa atin ni Kristo nung tayo binyagan. Ano? Pagiging pari, pagiging hari, at propeta. Di ba? Kasama yung pagiging propeta. Kaya, pagkatapos nating malaman ng lahat sa salita ng Diyos, kasi alam nyo ang salita ng Diyos,
Dalawa ang ultimate functions ng salita ng Diyos. Yung Bible ba? To inform us, no, 'di ba? Pag nagbasa ka talaga ng Bible, malalaman mo lahat ang tungkol sa Diyos eh. Malalaman mo ang tungkol kay Kristo. To inform us and to transform us. Kasi pag tayo naniwala talaga sa Diyos, tinanggap natin ang kanyang salita, si Kristo na nagsasalita sa atin, may pagbabago dapat na nangyayari. Transformations. Ayun na nga, paano nating mamahalin ang kaaway na nasa Bible kung hindi natin babaguhin ang sarili natin? Kaya this is a challenge. Pagkatapos natin baguhin ang sarili natin, pwede na tayong magpahayag ng salita ng Diyos. We will become a prophet. Paano makikinig sa iyo ang tao kung hindi niya nakikitang nagbabago ka? Sino may mga asawa rito? Mga tapat ba ang mga asawa niyo? Sabi nung yung asawa ko, napakaano niyan, walang bisyo, hindi gumagawa ng kamalian. Isa lang ang kasalanan niya, magsinungaling. Di lahat nandun na. No? Ito yun no? Lahat tayo hinahamon ng salitang ito. Lahat tayo, we are being challenged by this Word of God today. The importance of the Word of God in our life, ang salita ni Kristo. Okay lang na masaktan tayo kapag meron tayong narinig na masakit sa Bible. It's good. Kasi china-challenge ka eh. Kasi maraming tao gustong basahin sa Bible, nagparami ng tinapay, pinagaling ang mga sakit, minahal ang etc. Dapat yung salita ng Diyos it's like a two-edged sword na talagang tumutusok sa atin. And then after that, nagigising tayo sa katotohanan. At ito talaga ang purpose ng salita ng Diyos. Gisingin tayo sa ating pagkatulog, sa ating pananampalataya. Sana itong salitang ito ng Diyos ay talagang tumutubo, itinatanim sa ating puso at nagbubunga ng magandang gawain. God bless us all. Let us give importance on the Word of God. Sige po, sabay-sabay tayo. Sumasampalataya ako Sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanawag sa kanaroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa namabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumalangin tayo sa Diyos Ama na bigyan tayo ng panibagong buhay kay Kristo. Ang salitang nagkatawang tao na siyang dumating upang magpagaling, magpatawad, at ialay ang kanyang buhay para sa lahat. Taimtim tayong manalangin at sabihin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy nawang mangunang Santo Papa, mga obispo, mga pari, mga diakono at mga relihiyoso sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng taimtim na pagbabasa at pagsasabuhay nito. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Makinig nawa ang mga namumuno sa pamahalaan at sa sandatahang lakas sa salita ng Diyos at itaguyod ito sa kanilang pagtatanggol ng buhay ng bawat mamamayan, lalo na ang mga walang tinig at inaapi. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Pahalagahan nawa ng kabataan ang kanilang oras at buhay at gugulin nawa nila ang kanilang mga malayang sandali sa pakikinig, pagbabasa at pagbabahagi ng salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Magdulot nawa ang salita ng Diyos ng lakas at pag-asa sa mga nagdadalamhati, mga dukha, mga may sakit at kapansanan, at ang iba pang mga nagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makarating nawa sa buhay na walang hanggan ang mga kapatid nating pumanaw na. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, amin din ipinapanalangin ang iba pang mga nangangailangan ng aming pamayanan, pati na rin ang aming mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Mapagmahal na Ama, dinggin mo ang iyong bayan, bigyan mo kami ng lakas at tapang, natanggapin ang iyong paanyayang ipahayag ang paghahari mo sa pamamagitan ng aming salita at mga gawa. Alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Sa ikalawang bahagi ng pagdiriwang, ang huling hapunan. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ngayon aming inihanda o inihahanda sa hapag na ito ng iyong dambana ay iyong tanggapin at gawaran ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pananagutan. Dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit, ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan,
kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Gayun din naman, matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa at sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco naming Papa, at ni Paolo namin pangasiwa at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo, sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Ngayon, sabay-sabay tayong tumawag sa ating amang nasa langit, alinsunod sa itinuro ng Panginoong Hesus. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan, ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito ang ating Panginoon Jesucristo, ang kordero ng Diyos, na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapala tayong nanyayahan sa kanyang piging. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo, Panalangin sa pagtanggap ng spiritual na komunyon. Aking Jesus, nananalig ako sa iyo na ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay.
Nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, subalit sa sandaling ito, ikay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng spiritual sa aking pagnanais na ito ay pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka sa akin at pinagkakaisa ka ng aking sarili sa iyo. Huwag mong hayangan ako'y mawalay sa iyo. Amen. Ninanais ko po, Panginoon, na tanggapin kayo na may kalinisan, kapakumbabaan at debosyon tulad ng pagtanggap sa inyo ng banal na Inang Maria at sa diwa at pananalig ng mga santo. Amen. Dasalin natin ang Oratio Imperata. Ama naming mapagmahal, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hiningin kami ay pagadyamo sa sakit na dulot ng COVID-19 na kumitil ng maraming buhay at patuloy na kumakalat sa iba't ibang bayan at bansa. Hiniling namin sa iyong biyaya sa lahat ng mga nag-aaral ng uri at pinagmula ng salot na ito. Patnubayan mo ang lahat ng dalubhasa sa medisina
na tumutulong sa mga may sakit upang sila ay mapuno ng matibay na pagmamalasakit at pagdamay. Pinapanalangin namin ang mga pamahalaan na naghahanap ng lunas at kagalingan para sa pinahihirapan na sakit na dulot ng salot na ito. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng nagdurusa dahil sa sakit na ito. Pagalingin mo sila at bigyan ng mabuting kalusugan. Pukawin mo ang aming kalooban upang maging handa kaming tulungan ang mga may sakit at nangangailangan. Hiling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristong anak mo, na nabubuhay at naghaharing kasama mo, at ng Espiritu Santo, isang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. San Roque, Panalangin mo kami, San Rafael Arcangel, panalangin mo kami, San Lorenzo Ruiz, panalangin mo kami, San Pedro Calunsod, panalangin mo kami, San Jose, panalangin mo kami, Mahal na Birhen na magpapagaling sa may sakit, panalangin mo kami, Mahal na Birhen mapagampon sa mga Kristiyano, panalangin mo kami, Mahal na Birhen ng Arabia, panalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan, ay umihiling na iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman, sa tulong ng panubos na ngayon iyong bigay sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo muna tayo. May mga announcements si Chairman. Salamat po, Father Monching. Magandang gabi po sa inyo lahat. Mga announcement po mula sa Filipino Catholics in Kuwait. Dati po, wala po tayong misa sa umaga na English Masses. So, nagdesisyon po ang mga kaparian sa pangunguna po ni Father Monching. Magkakaroon na po na tayo ng English Masses starting tomorrow po, February 1st, 2021. So kapag Monday to Thursday, mayroon po tayong 6:30 a.m. Mass at minabuti po ng simbahan na ang simbahan ang bumili ng sanitizer upang makasiguro po tayo na ang mga sanitizers ay aprobado ng Ministry of Health ng Bansang Kuwait. Yun po lamang at maraming salamat sa inyo. Thank you, Brother Charlie. Yun po yung ating mga yung schedule po ng Holy Week, gawa na rin po pero ipopost namin po sa mga bulletin boards po. Ayun. Salamat sa inyong lahat. Yung ating gagamitin sa Ash Wednesday, itong buong halls, lahat ng halls. Pati ibaba, ano ba yung baba? Virgin Mary, tsaka yung Good Shepherd. Kasi tayo lang yung may misa rito sa mga halls. Kasi baka maraming tao yun eh. Sana hindi mag-lockdown. No? Siguro naman hindi ho. No. Yun. Salamat sa inyong lahat. Salamat sa lahat ng mga tumutulong para maisagawa natin ang mga misa natin kahit ganito yung sitwasyon. Lalo na mga volunteers natin. Marami tayong volunteers eh. At nangangailangan pa ba kayo ng volunteers? Nangangailangan mo ng volunteers. Baka gusto, lalo na sa Holy Week, no?
So if you want to serve the church as volunteers, kayo'y tinatanggap namin ng maluwag. No? Ayun, salamat sa lahat at lalo na sa choir po na narito po. Ating naglingkod sa atin, ang mga Eucharistic ministers, ang ating mga readers, ang lectors, commentators, ang service ministers, ang mga technical ministers natin, ang worship ministers, at lahat po kayo, maraming salamat. So muli, ingat po tayo, ingat, no? Iwas po tayo sa mga hindi ano ba yun? Kung hindi naman kailangan magsama-sama, wag muna. Pero kung mahalaga, basta mag-ingat po. Ingat tayong lahat. Extra, ingat po tayo. Tayo na. Sumayin nyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Yumuko kayo, hingin ang biyaya ng Diyos. Ama namin mapagpala, basbasan mo ng tibay ng kalooban ang iyong sambayanan upang mamalaging tapat sa pagsunod sa iyo at maligayang magkamit ang pagmamahal mo. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Magandang Diyos. gabi po. Ingat po kayo. Salamat.